Isang maulang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang kabayaran para sa kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayon sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Sa mga salitang ito ni Apostol Pablo, ipinaliwanag niya na namamatay ang mga tao dahil sa kasalanan. Pero nagbibigay ang Diyos ng magandang pag-asa sa mga tapat na lingkod ng Panginoon. Ang pag-asa na regalong buhay na walang hanggan. Ang kabayaran para sa kasalanan ay kamatayan. Ang lahat ng tao ipinanganak na di perpekto. Kaya normal na magkasala sila. Dahil ipinanganak silang makasalanan, tatanda at mamamatay sila ayon sa Roma 5:12. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga sala. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, sa bagong umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway pagalingin mo sila. Aming inalalapit sa inyo ang aming mga kababayan na malapit sa mga kabundukan, karagatan, sa mga ilog na sila ingatan mo sa bagyong mapaminsala ng buhay, maari-arian at mga pananim. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila ay iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang mga hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Ingatan mo sila, Panginoon, saan man sila naroroon at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Salamat, O Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Excuse me po. Inahilin tulad ni Apostol Pablo ang kasalanan sa isang Panginoon na nagpapasweldo. Inaasahan ng isang manggagawa na suswelduhan siya ng Panginoon niya sa trabaho. Sa katulad na paraan, aasahan din ng mga tao na tatanggap sila ng sweldong
kamatayan dahil hindi sila perfecto. Pero ipinaliwanag din ni Apostol Pablo na ang taong namatay na ay napawalang sala na. Ayon sa Roma 6:7. Kapag namatay na ang isang tao, napawalang sala na o napalaya na siya sa mga kasalanan niya. Kaya hindi natin dapat isipin na pinapahirapan pa rin ang mga namatay dahil sa mga nagawa nilang kasalanan. Ang totoo, malinaw na sinasabi ng Biblia na wala nang iniisip o ginagawa o nararamdaman ang mga patay. Ayon sa Ecclesiastes 9:5. Pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kabaliktaran ng kabayaran ng kasalanan. May ibinibigay ang Diyos na regalong buhay na walang hanggan. Ang original na salita para sa regalo ay pwede ring i-translate na di sana nararapat na regalo. Tumutukoy ito sa isang regalo na tinanggap ng isang tao. Hindi dahil pinaghirapan niya o karapat-dapat siya dito. Walang makasalanang tao ang pwedeng magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan dahil sa sarili niya. Pero ibinigay ng Diyos ang napakahalagang regalo na buhay na walang hanggan sa mga taong mananampalataya kay Hesukristo na kanilang tagapagligtas. Isinulat ni Apostol Pablo ang liham na ito sa mga Kristiyano sa Roma noong mga 56 CE. Lumilitaw na mali ang iniisip ng ilang Kristiyano doon tungkol ng awa ng Diyos dahil sa impluwensya ng Gregong filosofiya. Iniisip nila na mas nagagamit nila ang kapatawaran ng Diyos kapag mas marami silang kasalanan. Ayon sa Roma 6:1. Sinasabi naman ng iba na hindi sila mananagot sa mga kasalanan nila dahil wala na sila sa ilalim ng kautosang mosaiko. Roma 6:15. Idiniin ni Apostol Pablo sa liham niya na hindi makikinabang ang mga Kristiyano sa awa ng Diyos kapag kahahayaan nilang lagi silang nakakasala. Sinisiguro ng mga salitang ito ni Apostol Pablo sa mga mananamba ng Diyos ngayon na kahit ipinanganak silang makasalanan, may pag-asa pa rin sila kung gugustuhin nila ang mga pamantayan ng Diyos sa moral at hindi sila magpapadala sa kanilang mga pagnanasa. Ang Diyos ay nangangako na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po, mga kapatid, no? Buhay na walang hanggan. Kung dito man sa lupa ay tayo ay naghihirap, doon sa langit, napakagandang pangako ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Ayon sa Roma 6:22. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, salamat Panginoon sa pag-ibig mo sa amin. Pumasok ka sa aming mga puso at maghari ka sa aming mga buhay. Tulungan po kami na makamit namin ang iyong mga utos na mahalin ang aming kapwa. Salamat Panginoon sa mga pagpapala na iyong ibinuhos para sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen at Amen.